Hello, hello, hello! Good evening, everyone! Ako, it's Kumbawa po. kumbawa po sa inyong lahat. Kumbawa Magandang po. gabi. Lalong-lalo na sa mga nanonood ng ating live ngayong gabi. Maraming salamat. Thank you so much pagsama sa akin tonight. And tonight is very special for me because tomorrow I am celebrating my 5 years in the business. Oh my God! Woohoo! 5 years of faith, 5 years of growth, 5 years of mentorship. Napakarami kong natutunan dito talaga sa aking 5 taon dito sa negosyo na ito. 5 years, hindi ko pa alam kung kaya ko ba ito nung una. Hindi ako confident, wala akong alam. Hindi ako marunong sa gadget. And of course, hindi ako leader. Isa lang akong ordinaryong mami na may pangarap at responsibilidad. Nag-start ako kahit hindi ako ready, kagaya ng marami, di ba? Alam ko, yung mga nanonood sa atin, may mga takot pa rin hanggang ngayon para sa inyo ang live na ito. Kasi lahat kami is nagsimula ng hindi ready. And nag-start ako dahil kailangan ko ng pagbabago sa buhay. And tonight, habang magse-celebrate ako ng aking 5 years sa negosyo na ito, hindi lang ito tungkol sa akin, siyempre, kasama ko, nakikita niyo naman, di ba? Kasama ko ang aking coach and mentor and our new coach in the house. Woohoo! It's all about, it's about the people who walk with me. Kagaya ng sinabi ko, ang aking coach and mentor na nag-guide sa akin simula ng aking journey dito sa negosyo na ito. And siyempre, si Sis Owen kasama ko sa aming community na sabay-sabay kaming natuto. The leaders who are rising. Kaya super grateful ako ngayong gabi ito. And tonight, makakasama ko silang dalawa sa ating magiging pag-share para mag-inspire sa ating mga kababayan na nanonood ng ating live. So ayan, with no further ado, gusto ko munang ipakilala sa inyong aking mga guests for tonight. Siyempre, unahin natin ang aking coach and mentor, the woman who believed in my growth and mentorship and who helped shape me in my journey. So please me welcome Coach Lynette Morales Motoishi. The floor is yours. Please introduce yourself, Coach. Ayan, kumbawa, Coach Alona, congratulations on your 5th anniversary dito sa journey of growth and wealth building. So congratulations, nakakatawa despite of everything, you are here. Mag-hold on, kumakapit. Ito yung sinasabi kong kapit ka lang at di kita bibitawan. So congratulations for that. Not everyone ay kayang kumapit na despite of ups and downs. But anyway, yeah, let me introduce myself. Lynette po from Davao. And living here in Japan for 16 years na ngayong May, malapit na. So I feel the age. So back then, si Ate, ganun talaga si Ate. Huwag kang age dyan. Dati po sa Pilipinas, simpleng lang, I love my job naman. I was an educator, pero dahil marami pa akong pangarap, I feel like hindi yun yung magbibigay sa akin ng freedom na kipagsapalaran sa Japan. Naging caregiver po ako ng 10 taon. Ay Kaigo Fukushishi po sa mga hindi nakakaalam. And yun, before nag-end yun, I started this business while full-time caregiver po ako. And I was 34. And then at 35, I was able to fire my boss kasi stable na po yung business as in, just to give you a hint, yung sweldo ko sa isang buwan ay times 10 na yun ng mahigit in just within 1 year and a half. So hanggang ngayon, praise God, full-time and building my financial freedom. But I have 5 years almost na having time freedom while building, helping people to build their own freedom too. So yun lang muna for now. That's Lynette. I'm loving my lifestyle, by the way. So back to you, Coach Alona. And before that sorry, congratulations then, Coach Owen, for becoming a coach. Buwan na ba? Dalawang buwan na? Yes po.
Ang December bilis. 30. Yee! December Bilis. 30 officially. Hayay ne. O may dito po, congratulations. Thank you for holding on despite of challenges sa buhay. So, ayan, back to you, Coach Alona. Ayan, thank you, Coach. Naku. Ayan, nakinig nyo naman ang ating bagong new coach in the house. Susu! 'Di ba? Proof na leadership is not about title talaga. It's about transformation. Ne? And as ako dati, ganun din ako. Kumbaga, pare-pares kami ng pinagdaanan, syempre. Ne? And kung paano din sila nag-grow sa pagiging mahiyaing kagaya ko. Takot sa camera, ne? And of course, let me introduce to you sis Coach Owen Nukum. Coach Owen, please introduce yourself. Yes. Thank you, Coach Alona. Thank you po, Coach Lynette Morales po. Siyempre, it's a pleasure po talaga na nandito ako kasama kayo. At siyempre, nagpapasalamat ako and so grateful po talaga sa ating mother coach na nagtiwala din sa akin, hindi rin bumitaw sa akin. At talagang hindi naman talaga niya ako, talagang nandun siya sa lahat ng mga struggles ko, nararamdaman niya. Hindi ko sinasabi sa kanya pero alam niya. At nagugulat na lang ako sa kanya, biglang may message siya sa akin na, "Ate, kumusta ka?" Sabi ko, nagugulat ako when I feel down. Siguro alam niya So, nandun talaga yung ano ko. So, kaya mo yan, ate, lahat yan. So, isa din siya sa mga inspiration ko kung bakit ako nandito sa pwestong ito. Hindi ako bumitaw kahit anong struggle. Ang mahirap na, syempre, single mom, may trabaho, ikaw ang breadwinner sa pamilya, tapos andun pa yung mga talaga na pagsubok na darating, susubukan ka talaga ni Lord. Pero nagtiwala pa rin siya at go lang. Kaya mo yan, ate. Pag sinabi niyang kaya mo, kaya talaga. So doon tayo, yun ang pag-hold yan natin. So personally, ngayon, gusto ko pong mag-thank you sa inyo talaga, sa hindi lang sa akin, sa lahat ng anak mo dito sa sa business na to. Sa dami, namumunga talaga, andiyan ka. Hindi ko alam kung paano mo po ginagawa yan, yung strongest mo, yung believe mo sa amin. Pinagpe-pray po namin na hold on po at thank you so much po. At yes, bago pa yan, yung thank you ko, magpapakilala po ako, Owen Nukum po, Tubong, Pampanga, isa akong Kapampangan, Kabalen, so sa lahat po ng Kapampangan, maya pabengingan po kayongan. So, yan, full-time caregiver po dito sa Japan, almost 8 years, kasama ko ang single one son ko, adult na po siya at may apo na ako sa kanya. So, ang wise ko, padami ng padami, kaya kailangan yung plan B ko, yung future para sa anak ko ay ma-secure. Siyempre, dito lang sa digital business mangyayari yon. Yehoo! Ayan, so, panganay po sa 6 na magkakapatid. And of course, dito sa aming seasonal growth with our mother coach, sa coaching program ni Coach Lynette Morales po, digital business owner po. Ayan, thank you back to you, sis Alona. Coach Alona pala. Ayan. Sis Coach Alona. Thank you, sis Owen. Talagang magpapasalamat tayo talaga sa ating mother coach, kahit napakarami niyang anak, 'di ba? Na-handle niya lahat. Talagang nakaka-amaze this, 'di ba? Siyempre, pagkatapos magpakilala, siyempre magpapakilala din ako sa mga taong nanonood ng ating lives ngayon, lalo na sa mga bagong nanonood. I'm Alona Merhudio Sinosaki po, born and raised in Lucena City, Philippines, and currently living here dito po sa Tochigi-ken. I'm also a single mom like Sis Owen. Meron akong 2 anak na lalaki, isang 24 at isang 14 years old po.
So, I'm a breadwinner also of my family in the Philippines, siyempre. And siyempre, bago tayo nagsimula ng ganitong negosyo, marami din tayong challenges sa buhay na pinagdaanan. Pero bago ko ikwento lahat yan, gusto ko munang tanungin siyempre yung akin. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi lang ito tungkol sa akin. Siyempre, tungkol din ito sa ating mga kasama ngayon. So, gusto ko silang munang tanungin. Simple question lang. Kumbaga, babalik tanaw natin kung papaano tayo nagsimula sa ganitong negosyo. Ne? Before this business, ano yung life nyo before kayo nag-jump in sa ganitong negosyo? Emotionally, financially, and mentally. Unahin mo natin si Coach Lynette. Coach Lynette. Ayan. So, prior to this business, I was a caregiver na yung lahat ay makarelate na pagod at pagod at pagod at pagod na walang mapaglagyan ng pagod. Alam mo yun? Na hindi mo akala mo na, alam mo yung feeling na naaawa ka na sa sarili mo. Alam mo yun? Na naggambaro naman ako since dati pa, since nagtrabaho or nung bata pa ako, ne? Unlike sa mga maraming nangangarap, ako nagsimula ako bata pa lang. I was working for my food, for my studies. Kasi gusto ko makaahon yung 5 years old. Basta yung may alam na ko sa life. I was always thinking to make our lives better. Yung family ko na makatikim kami ng masarap na pagkain, yung makapunta ng mall minsan. Ano mga simpleng pangarap na nakikita mo sa family na magkasama sila sa church na after that mag-mall sila, magko-coffee sila or kakain sila ng ice cream something. Alam mo yung mga fast foods, di ba? Naiingit ako doon. Pero, sabi ko, instead, inggit na maganda kasi ginamit ko siyang rason na I have to do something. Kailangan ko mag-aral, magtrabaho ako. So, fast forward, before ako nag-business, na-question ko sarili ko. Sabi ko ng papa ko, puro ka na lang aral, di ka naman yung mayaman. Sabi mo, nakakayaman ng pag-aaral. Kaya sabi ko, hindi nga ako yung mayaman. So sabi ko, siguro yung pinag-aaralan ko, hindi ko siya nagamit kasi. So, that's na-realize. So, sabi din ng ko, sabi ko, maghanap ako ng ibang trabaho. Sabi niya, hindi ka pwedeng umalis dito, maliban na lang kung sarili mong business. So, parang nagkaroon ako ng hint. Sabi ko, kailangan kong magsariling business para makaalis ako dito. So, kaya naghanap ako ng business for around a year. Kasi yung moment na yun, yung starting point? Nagkasakit na ako. It was so hard for me to yung back, yung coffee, lahat-lahat alam mo yon. And then, kahit lang hospital ka magpunta, hindi nila ma-cure. Alam mo yun, kasi yung ugat is yung pagod emotionally. Hawa mo sa sarili mo, parang tambak na lahat yung emotion mo for how many years. Alam mo yun? Na, ayun. Kaya, hindi ma-cure. After night shift ko, pupunta na ako ng hospital. Parang matanda ba na, magpapadengki ka, magpapaano ka, ang daming mga CT scan, daming dinadaan ka sa machine. Sabi ko, ano ba to? Hindi to yung live ko. Kaya sabi ko talaga, maghanap ako ng something. After ako umiyak sa boss ko, sabi niya, masakit ba? Sabi ko, masakit yung puso ko. Sabi niya, nangyari sa'yo, hinihila ko talaga sa Kaigi-Shitsu kasi ayoko magdrama sa office. Sabi niya, ano yan? Gusto kong umiyak. Iyak ako, sabi ko, payagan mo akong mag-business. Sabi niya, anong gagawin mo? Sabi ko, wakara na ikido. Yarasiti kudasai kasi bawal, di ba? Full time tapos may gawin ka. So, pumayag siya, wala siyang magawa. So, kahit may ganun sa mga staff, kasi bawal talaga. So, wala silang magawa kasi okay yung taas. So, yun. Fast forward, 1 taon ako naghanap ng business. Nag-attend ako ng mga seminars. In Nihongo yan lahat. Mga Nihonjin yung mga kasama ko. But, wala akong makita in terms of sustainability, doable siya, kaya ko ba siyang simulan in terms of money and time and knowledge. Alam mo yun, Nihongo yun. And lalo na Okane. So, wala talaga for around a year. About to quit. Again, pupunta ko kay boss. Sabi ko, iyak na naman ako. Sabi niya, nangyari sa'yo. Sabi ko, yamit ako ka na. Tabon, hindi para sa akin yung business. Sabi niya, anatarashi ko na. Anatarashi ko na. Ya, akirame na isa janai no? Sabi ko, seta ne. Demo ne. Dati, ukane nai kara, sabi niya sa akin. Alam mo ba, itong company na to, bago lumaki,
nangutang kami sa bank. Wala kaming pang-kapital. Nagkaroon ako ng hint. And then sabi ko, "Umutang ako, hindi ko pa rin kailangan hindi ko kayang i-manage." Kasi then that day, I mean, nag-night shift ako, nakita ko yung post something about this. Sabi ko, "Hindi nga." Sabi niya, 40 lapad, something gano'n yung hint niya ba sa post niya. 40 lapad, isang buwan niyang income. Sabi ko, "Why? So narong kay." Sabi kong gano'n. "Aron kay sunay. Yede, kay tayo tadde, nang ka business aro nang tenay." Di siya sabi ko gano'n. Demo, may website. Pinindot ko, napipindot siya. Merong gano'n, landing page. Di ba, hindi ko pa kilala yan dati na landing page pa lang tawag doon. Pumasok ako, inaral ko siya, na-inspired ako, pero natakot pa rin ako. Sabi ko, refundable? Yung 2 lapad? Lord, kung hindi ito refund ikaw na bahala sa akin. Go lang. Started right away. And then, I started in the best way kahit wala akong organe. So, God provided because my heart ay, alam ko ito na siya. Yung, alam mo, naramdaman nyo yun, yung intuition ba, the moment you saw it, na ito siya perfectly hinahanap ko. So, I started right away. And then, I was 34, nga, sabi ko nga kanina. And then, trinabaho ko lang siya, prior to this business ang question yung nanay. So, ayun, the rest ay history and everything changes day by day. So, hanggang doon lang muna ako kasi parang mag-story na ako ng buong buhay ko. So, back to you, Coach Alana. Ayan, maraming salamat, Coach. Go na. So, ngayon naman, Sis Owen, bago ka nag-start ng ganitong negosyo, ano yung buhay mo before and emotionally, financially, and mentally, ano yun? Go. Yes, thank you. Alam mo, before that, pag nagkukwento yung life ni Coach, nung mag-start siya dito, kahit ilang ulit, hindi ako nagsasawa talaga. Oo, ang gustong-gusto ko narinig yung mga, niya, yung paano siya nag-start niya. So, hindi talaga ako magsasawa. Kahit na habano pa, magkikinig ako sa'yo. Unlimited po. Talagang nakaka-excite kasi. So, yun ang mirroring natin. Yes, ang aking paano ako nag-start dito. Same din yung as my age. Siyempre, hindi na tayo bumabata. Ang dami ko rin karanasan, naloko, na nawala ang mga assets ko, di ba? Yung nagtayo din ako ng business, pero hindi nag-boom, alam mo na, kasi hindi nababantayan, hindi na talagang hindi, pag traditional kasi hindi kumikita talaga pag hindi mo tinutukan, at lalong yung paglabas ka na ng labas, eventually mauubusan ka talaga hanggang mag-close, di ba? So marami akong sinubukan sa kagustuhan kong talagang makaipon or maging yung mga kinita mo, gusto mo may magpaglalagyan, di ba? So, ganyan ang mga pangarap nating mga Pilipino. Lahat siguro sa buong mundo, pag nagkaipon, magbi-business ako. Kahit hindi yung align sa mo, basta kung ano yung boom yun ang itatayo mo, hindi mo alam kung ano yun. Sige, mas boom ngayon yung internet, computer, gano'n, mga naglalaro, tayo ka naman. Ang laking capital po nun, nagtayo ka ng gano'n, So, wala din. Lahat tatayo mo, lahat i-build mo, bibilihin mo. Lahat pwesto, i-rebuild mo. Ay, grabe po ang ko doon. So, wala tayong magagawa. Ganon talaga. Kesa naman labas na labas, walang income. So, ang dami rin. At, siyempre, mga pinagkakatiwalaan mo din tao, minsan sila rin pang manloloko sa'yo, wala din, basta't hindi ka natututukan. Yes, hanggang maubusan talaga ako. So, ang gulong ng buhay, hindi natin alam. Up and down po, So, kapag di mo talaga pinokos, walang focus, basta't nagbibigay ka lang wala na. So, yun din. Hanggang makarating kami ulit dito ng anak ko, kasabay ko siya. At naging, na siya dito, kami dito, nakatira, kasama ko siya. So, nag-start ako magtrabaho. So, ilang years ako dito
caregiver, full-time caregiver. Naging 2 years akong part-time. So, naging sisain ako mga after 2.5 years. So, 8 years na ako sa caregiver ngayon. And, nakita ko ang business na to 40 months ago. 3 years and 4 months. 5 months na ngayon 41 months na pala ako. Na punong-puno ako ng pagod. Pagod na halos hindi na ako makahakbang gusto ko nang dumundag sa kama ko, buntong hininga. Siyempre, pag uwi mo, magluluto ko pa, kung ano pang gagawin mo. And then, koshi yarareta. Ilang araw ako hindi makatayo. Hindi ako hindi ako makaside. Talagang para kung nararamdaman ko yung mga nalagaan kong oldies, mga elder natin ay nalagaan na naka-wheelchair na hindi na maiangat, di ba? Yung minsan half dito, half naman dito ang kanilang So sabi ko, ganito pala yung pakiramdam ng baldado, di ba? So, bago ako mabaldado, Lord, ano po pwede kong gawin? Yung hindi ko gagamitin yung physical work. And bukod pa doon, Japanese ibang lahi ka, nag-iisa ako doon. So, lahat ng trabaho bibigay sa'yo, kahit na hetero sila ba? Yung kahit na may ginagawa ka pa, bibigyan ka pa ng another, di pa nga tapos. Napagod ako sa ganun. Sabi ko, pero okay lang, kaya naman. As long as doon ko na na Lord, bigyan mo po ako. Nagdasal talaga ako, pinag-pray ko, nabigyan niya ako ng work nga ang hiling ko sa kanya na trabaho na hindi ko gagamitin ng physical ko kasi hindi ko na po kaya. At the end of the month, ang sweldo ko ay kulang talaga, kinakapos. Tapos, sabi ko, kahit extra lang kahit lang yung pan-sustain lang sa monthly ko, yun lang ang hiling ko. But, Lord ang galing. Hindi lang niya ako binigyan ng work, binigyan niya ako ng business. Own business, that pang long-term talaga, At, siyempre, ang dami pang benefits, ang dami pang potential ng business na mabublown away kapag pagpasok mo. Ayun, doon ko nakita. Hindi man ako para scroll ng aking Facebook. Siguro it's fate na mapadaan si coach sa akin na magnet ako. Ulit-ulit. Ano to? Bakit may cellphone ka lang, may internet ka lang, sa oras na pwede mong gawin, 1 oras, 2 oras. Oh my God, ito yung hinahanap ko. Yung sa bahay na lang, hindi ka na kailangan lumabas, hindi mo kailangan gamitin yung magbuhat ng mabigat. At 9 to 5, di ba? At may night shift pa ako. Halos 16 hours akong gising. Hindi lang yun, siyempre before, 24 hours akong gising. So, dito, So, sabi ko, Lord, ito pa ang binibigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng sign para makita ko po kung ano yung talagang para sa akin. Binigyan niya ako ng sign talaga. At doon ko na nag-go-on ako. Pero takot ako, wala akong alam, zero knowledge, takot ako sa video, sa live, di ko so sabi ko kay coach nang kausap ko, Coach, kailangan ko ba mag-video? Kailangan ko ba po yung ginagawa niyo, magsalita sa Hindi naman po, it's up to you sabi niya sa akin, hindi naman po kailangan, magle-learn muna tayo. Ano po, talaga po? Nagtanong ka lang at malalaman mo. And then yun, sige po, go on na. Yun nung sign ko sa kanya. Pero kahit nag-go on ako, na ako kay coach, meron pa ring tanong sa puso ko. Meron pa ring sign na hinihingi. Hanggang binigyan na rin talaga ako. May pinadala siyang tao sa akin na binigyan niya ako ng gadget. Sabi ni Lord, libre po, talaga. Ito yung sign. Sabi ko, ano yung computer kung DVD sign? Diba? And then, doon, sabi sa guro ni Lord sa akin, ayan na ang computer. Ikaw na lang, gawin mo na lang. From there,
tuloy-tuloy na. At a week ago, nag-message ako uli kay Coach. Coach, ganito na ang gusto ko. Sugo yun eh. One set that time. Ganun ang gusto ko. Kasi po nakita ko ang potential sa loob. Mm. Ayun. So from then, nagkaroon talaga ako ng pag-asa, future. At kahit na pagod ako, alam kong hindi magtatagal ito. Basta't gawin lang natin. Ayan. So naka-step na tayo sa first baita. Ne? So go on lang. Marami pa tayong pag-aaralan. Pero siyempre, gaya ng laging sinasabi ni Coach, hindi natin to gagawin mag-isa. Andyan sa parate, andyan kayo, ang global community, ang local community, ang Kizuna growth itself, at ang mother coach natin. Andyan yan. Hindi tayo malilihis. Basta connect lang po. Yun lang. Haba na. Thank you. Thank you po. Ayan. Thank you, Sis Coach Ope. Alon. Maraming salamat. And of course, meron tayong isa pang makakasama ngayong gabi. Huliman daw at Magaling. Huliman daw at magaling, nayahabol din, di ba? Tama ba? So ayan. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yun? Huliman daw at magaling, Magaling nayahabol din. habol din. Ano ba yun po? Bigla na lang siya lumabas sa ano ko, hindi ko alam kung saan yun galing, Coach. Basta Worst heard delete, ko yun ah. So ayan, para sa ating mga nanonood ngayong gabi, gusto ko muna i-introduce sa inyo ang ating new coach in the house, Sis Laila. Fresh coach. Laila Mori. Ano, hindi Okay, ako go, Sis Laila. Ito yung Introduce mother yourself. natin. Patok mo na. Patok mo na. Umedito Ate Laila for being a new coach for this year. Siya yung naging first coach for 2026. So, oh my God. Na-open niya yung mga yung blessings na sunod-sunod. Ay, na-excite ako. Umedito po. We're so proud of Arigatou you. gozaimasu. Thank you so Very much simple. nakahabol. Thank you so much, Coach. So, kung hindi dahil sa'yo, so hindi namin maabot din to. So, ikaw ang ginamit ng Panginoon. I mean, Ate, you are the main variable. Yeah. I'm just part of it. You are the main. Kala ko wala akong voice. To be honest. Pasensya na, medyo late. So, nagambaro sa trabaho. Oh, happy Valentine's Day. Ay, oh my goodness. Sino nakaread dito? Valentine's. Okay, working ako ha. Happy Valentine's, everyone. Happy Valentine's, Coach. Mga Coach, Happy Valentine's. So, this is Laila Mori. So, Tubong Davao po. So, living here in Tokyo, mag-20 years na this year. So, dahil sa business na ito, from full-time caregiver, naging part-time na lang po. So, Gambaro this year. So, retired. Gambaro myself. Wala na may ibang Gambaro kundi sarili natin eh. So, I started this business last April 2022. So, coming 4 years. So, napakabilis ng panahon talaga. So, kung meron kang job dyan, gamitin mo talaga to build the business kasi hindi mo namamalayan talaga na napakabilis ng panahon. Tumatanda na tayo. Ay, ako lang pala. Ay, kayo dyan. Si Kos lang ang blooming ko lagi araw-araw. Walang trabaho. Hindi ko lang sa business. Hindi hinahabol niya ang trend. So, ayan. So, Bisaya po. So, sa lahat nakakonect sa akin. So, thank you so much. So, hindi ka behind. So, hindi ka late sa pangarap mo. So, napakabait ng Panginoon. So, ginaguide ka sa tamang direction, sa tamang panahon. So, yun. Yun lang. Back to you, sis. Thank you so much. Hindi ko nahawaan muna. Okay, thank you, Sis Laila. Coach Laila pala. Thank you. Coach Al pala. Nakalimutan ka na. Okay, kagaya ng yung tinanong ko sa kanila, ang dalawa ni Coach Lynette at si Coach Owen. Before ka nagsimula ng ganitong negosyo, ano yung life mo before? Emotionally, financially, and mentally? Wow. Yes. Tama yun na. Yes. So, wow lang ako. Yes. So, iba talaga ang buhay ko before. So, which is, pag umuwi talaga ako sa trabaho, naranasan kong hindi magbihis talaga. So, kumbaga,
nakatulog na. Alam ng asawa ko niyan, hindi niya ako ginigising eh. So, yung pag mag-day off ka, so pag sa bilang factory worker, hindi halos 8 hours ang trabaho ni 6 to 7, mga ganon. So, medyo marami akong oras doon. So, nanonood lang ako ng K-drama, so mga funny, so which is cable naman sa amin. So, hindi ako mahilig sa Facebook ne. Kasi mahiyain talaga ako. Napakayon, Diyos ko, Lord. Basta makikita niyo ako mahiyain talaga ako. So, financially talaga, so masasabi ko talaga nakapag-decision ako sa buong buhay ko na mag-build ng business na ganito. Na hindi ako ready, takot ako, wala akong alam sa business. So, nandahil sa business na ito, sa pag-connect namin sa aming young mother, sa ads niya na kumita siya nakapajama that time. So, ako doon nagbuhat-buhat doon sa viewin eh. Sabi ko pa, unfair naman ang buhay. Unfair naman talaga ang life niya. May mayaman, may mahirap. Tinatanggap ko naman talaga yun. Kaya lang, sabi doon, caregiver daw siya. Oh, dito na ako sa Japan, di-bliss na ako. Embrace ko na talaga. Wala, may kinita, laki ng kita noon. Tapos ako, buhat, ang bigat-bigat niya, ang liit ng katawan ko. Ayaw nga maniwala yung iba, caregiver ang trabaho ko dahil sa katawan ko. Hindi na pang caregiver. Kung ano pala pang romance. Ay, hindi pala. Ay, to be honest, so iba. So, yung pagtitiis ko sa anak ko na ang pangungulila ko talaga na kumbaga nagtrabaho tayo bilang caregiver ni sa kumbaga hindi natin naalagaan ang mga nanay natin, to be honest. So, kailangan kasi natin magtrabaho. We have to do sacrifice, din lalo na sa akin, yung anak ko, iniwan ko. Kaya ang sabi ko talaga na kung na-meet ko lang ang business na ito, na maliit pa ang anak ko, talagang hindi ko siya iiwan eh. Talagang hiramin ko ang bukid ni Papa dito para iprindan yung kabukiran talaga, to be honest. Para lang i-build sa business na ito. Kasi makikita mo talaga sa community na mga professional, mas pinili pang mag-retard para makasama ang mga anak. Kasi napakabilis ng panahon lumaki ang mga anak. So hindi natin namalayan, hindi nakasama ang mga milestone nila. Napakasakit bilang nanay. So yung the time na si Mama labas-pasok talaga, bilang factory worker, maliit talaga ang sahod. Tiniis ko lang. Ni tinapay, hindi na lang ko kakain para ipadala doon. So that time talaga maghihingi sila doon na wala naman tayong pera talaga on the spot ne. Hindi ko talaga maibigay. So mahiyain din ako manghiram, to be honest. Never ako nanghiram sa buhay ko talaga. Kasi that time na andun ako sa Davao, wala akong pamasahe. Hindi ko makalimutan. So nag-pray lang ako doon sa San Pedro na malapit sa nakuha kong kondo. Doon lang talaga umiiyak. Hindi ako umihiram talaga ng pera ne. So mahaba na ne, ayaw ko na lang habaan. So, napakalayo. So, ang anak ko napapapunta ko na dito. So, during that time ng anak ko napapapunta na dito yearly. So, tinanggalan ko ang trabaho ko. Siyempre, para makasama ang anak. Yun man lang ang importante bilang nanay ni na makasama ang anak. So, wala nang ibang importante para sa akin na mabigyan mo ang oras ang anak mo. Ang oras talaga, hindi naman siya maibabalik. Kumbaga, madadagdagan mo ne. So, madadagdagan mo siya, basta explain mo ang buhay talaga na ganito. Then, emotionally, financially, yun na. Yung hindi ako makatulong sa parents ko na ang sakit ng puso ko. Ano bang reason ko andito ako sa Japan, kumbaga? Kasi breadwinner ako sa family, so youngest. So, kaya ang sabi ko sa Panginoon, may purpose ako, binuhay niya ako dito sa mundo talaga. Hindi lang sa family, sabi ko, that time nag-business ako, hindi lang sa family, nakikita ko ang mga kapwa natin na to do hard work, wala nang oras sa sarili. So, hindi lang sa family pag-build ko sa business para makatulong sa kapwa natin na mabigyan nila ang sarili this time. Kumbaga, hindi naman sabihin na enough siguro pag tumutulong ka sa pamilya, pag empty ka. So, kawawa din ang buhay natin dito ni pag hindi natin inuuna ang sarili ni. Kasi pag inuna natin, kasama na yung family doon ni. Mag-groom, kasama na sila sa lahat ng mga success natin eh. Kasi sa atin kasi, inuuna mo na ang family bago ang sarili natin talaga. Ano pa? Ano ba yung cost? Ayaw ko umiyak. Ay! Saglit lang, tissue. Wait lang.
emotional yun talaga. Hindi ako nakauwi yun si Mama Panay, labas-pasok sa hospital. So, kumbaga, pag nakita ko ang picture niya, nag-video call lang kami. Sabi pa niya, hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko andun ka. Mhm. So, sabi pa ng friend ko, ano ka ba? Hindi ka naman doktor. Sinabi ng friend ko yan eh. Huwag ka nang uwi. Wala din akong panguwi. Bibigay ko na lang pang hospital ni. Kasi mas gusto ni mama na hindi siya magpa-hospital basta andun lang ako. Ayun ang pinaka-regrets ko ni na andito ko sa Japan na hindi ko na ibigay sa kanya din ang anak ko, iniwan ko. Kasi ayaw ko magaya ang anak ko sa naranasan namin na tubong bundok na walang-wala. Hindi kami nakakain, to be honest. Kaya 17 years old pa ako sa Davao, yun nagtrabaho na talaga ako. Iniwan ko sila mama, which is malapit man lang sa Davao, sa province namin. So, mahirap ne. So, kahit anong gambaro natin dito sa Japan, to be honest, ang sahod natin nakapix lang doon. Mahiyain ako, kinaya ko dahil sa kakulangan, dahil sa pagod ko. Kumbaga, hindi sapat ang pagod ko sa sahod ko. So, we have a choice. Wala pang choice dati kasi yung si coach lang nakapasok na una sa atin. Dahil sa kanya talaga, ginamit siya ng Panginoon para sa atin. So, siya ang naka sa business online na hindi natin kailangan magbinta-binta kahit may trabaho tayo kumikita. So, flexible, doable. So, tayo mismo ang magmamanage. Ano ba? Ayaw ko na. Yun na siguro. Kaya ako naiiyak sa'yo. Hinahabol ko kaya ang trend para mahabol ang live. Pati ako naiiyak sa'yo. Oo, basta ang masasabi ko talaga sa working dito, so andito lang kami. So, ang pinaka-importante, hindi ka mag-isa mag-work sa business. Lahat naman tayo walang alam sa pindot-pindot. So, may training nakapackage na si coach na ang bahala mag-extend doon kasi andito aming young mother. So, ayan lang po, wag matakot. So, we have a choice. Na-meet natin ang digital online na hindi natin kailangan magbinta-binta. So, umabot na kami ng how many years din aming young mother, 17 months retired miso bilang Kaigo Fukushishi. Ako na magsabi kasi andyan siya. So, kami lahat dito mga caregiver. So, which is si Coach Alona, which is hindi na rin siya nagtatrabaho eh. Kumbaga, full-time na siya sa business. So, gambaro kami ni Coach Owen na retired early. So, hindi puro kahirapan at pagtitiis na lang ang makamit natin habang buhay. We are blessed andito tayo sa Japan, to be honest. Kasi ang business na ito hindi pang mayaman. Para sa atin na walang alam. Yun lang po, Coach ka ba? Coach Al. Baka may iba ba ako hindi nasagot dyan? Okay, thank you. Nakakaiyak ka naman, sis. Pati ako naiiyak sa'yo. Hinihingal pa ako. So, ayan. Nakaka-inspired ang mga story nating lahat. Pero gusto niyo ba marinig ang story ko? Siyempre. Coach, meron ka bang itatanong sa akin? Sure. So, since Coach Alona is celebrating her 5th anniversary bukas, so nag-message ako sa kanya kaya nagaganyan ako kanina. Sabi ko, let me ask you then. So, our followers, I know, would love to hear your story too. Naiyak na ako. So, who is Alona prior to this business? Ayun. Hindi pa ako nag-uumpisa, naiiyak na ako. So, ayan. Ano ba yan? Hindi pa ako nakisumpisa. So, I'm Alona Marhojo Sinosaki po. Kagaya na sinabi ko kanina, I'm a single mom na ngayon. Back in 2021, nag-start ako ng ganitong negosyo. Simula nung nag-jump in ako dito sa negosyo na ito, nagtrabaho ako as a nursing assistant sa isang heart center sa Tokyo. And that time, buhay pa yung asawa ko. Kumbaga, parang ipinakita si coach sa akin that time para matagpuan ko ang negosyo na ito. Hindi ko alam kung bakit. And siguro na narinig ng Diyos yung mga dalangin ko dati na
ah, nakakapagod, di ba? Yung kagaya yung sinabi ni Sis Laila, naramdaman ko rin yun yung pagod. Kasi nagtrabaho nga ako ng 3 jobs, di ba? So, hindi ko nakakasama palagi ang mga anak ko kasi sub-sub tayo sa trabaho. Nagtatrabaho ako ng 16 hours a day. Kumbaga, napagod ako sa paulit-ulit lang na cycle ng buhay ko. Hanggang sa nakita ko nga si Coach. And, nung pumasok ako sa ganitong negosyo last February, actually, 5 years ko na nga, bukas. I'm celebrating my 5 years in the business. And after joining this business, 4 months, nawala yung asawa ko suddenly. Kumbaga, napilay pa ako nung nawala siya. Kasi, lahat ng namin lahat siya ang nagpo-provide. And nung nawala siya, talagang hirap na hirap talaga ako. Naranasan ko yung muntik na ako mapaalis sa bahay namin. Alam niyo yun. Kasi, siyempre, pag nawala yung isang tao, lahat ng assets niya, lahat ng niya, mafi-freeze yan lahat. Talagang wala talaga akong hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam niyo yun? And, napakahirap talaga nung naranasan ko. And then, after that, after 4 months again, nagkaroon naman ako ng health issue. Kasi siyempre sa mga naranasan ko, nung nawala yung asawa ko, kumbaga yung sarili ko naman, bumaba talaga yung yung sarili kong kalusugan. Talagang hindi ko alam. Nakala ko katapusan ko na. Siguro, nasubaybayan niyo yung journey ko din. Nawalan ako ng buhok. And lahat ng yun, pinagdaanan ko talaga. Pero andito pa rin ako sa negosyo na ito. Talaga, nagpapasalamat ako kasi siguro kung wala ako sa negosyo na ito, hindi ko alam kung saan kami pupuluting mag-iina. Hindi ko alam kung makakayanan ko ba yung mga naranasan ko sa buhay ko. And yung mga tao na akala ko ay habang buhay ko makakasama, alam niyo bang tinanggal sila ni Lord sa akin. Kumbaga, yun din ang naging lesson ko sa buhay ko, na tatanggalin ni Lord yung mga tao na akala mo is nakakasama mo sa hirap at ginawa, pero pinaraan na sa akin ni Lord yun, na kahit mag-isa ka, kaya mong tumayo mag-isa. Nagpapasalamat ako kasi sa negosyo na ito, hindi ko na-feel na mag-isa ako. And hanggang ngayon, nadadagdagan tayo, na nagiging member na, parang second family na natin. Kasi, lahat tayo is may mga challenges sa buhay, lahat tayo is may pinagdadaanan, pero isa lang yung ating goal talaga, yung mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung pamilya natin. Lahat naman tayo, ganyan ang mga goals natin lahat. Pero hindi lang, kahit nawala yung mga tao na nakasama ko ng mahabang panahon, pero alam ko, mas marami pang ibibigay si Lord sa akin mas marami pang ibibigay sa akin na mas mahigit pa. Kaya, I'm grateful talaga kasi nandito ako sa negosyo na ito. And pasensya na kayo kasi hindi ko na mapigilan yun. Thank you talaga po. Maraming salamat din, Coach. Sa guidance, alam ko, minsan, siyempre, lahat tayo is may mga differences. Siyempre, may misunderstanding tayo na napagdaanan. Pero, doon tayo pinagtibay talaga ng mga naranasan natin, mga challenges natin.
Nagpapasalamat ako. Coach Lynette, thank you talaga. Siguro kung wala tayong mga Zoom meeting, matagal na rin ako siguro, hindi ko alam kung baka matagal na rin akong nawala, di ba? Kasi sa mga nangyari sa akin, hindi ko alam kung malalampasan ko ba yun o hindi. But thank God kasi nandito pa rin ako hanggang ngayon. Maraming salamat talaga. Thank you. Ayan. Thank you po. So let me do the hosting muna. Ha? So thank you. Nagtibay-tibay na pero naiiyak. Akala ko So, strong na ako. Hindi pala po. Nagtibay-tibayan ang kanilang nanay dito. Pero, yeah, hindi pa sila nagsasalita, naiiyak na ako dito because behind success nila, alam ko yung story ng bawat isa. Kaya, I'm very emotional lately. Dahil every day, may milestone na piso na. It's priceless. It's fulfilling. Higit pa yung tuwa ko compare sa tuwa nung nakapag-quit ako, nakapag-build ng dream home sa parents ko, nabuo yung family. Ibang level of happiness pag nakita mo yung tinutulungan mo na dahan-dahang umangat sa buhay. And every announce ng milestone ng bawat isa, I'm making time compare before. I'm making time to think about this person. Nung naiiyak ako every single day. Pag-iisip, ilang oras yun ako nag-iisip. Kasi binabalikan ko yung story niya. Praying, thinking kay God, and asking Him to bless this person more to help for her or him to be able to help more people. Kasi I want them to experience this kind of feeling na you are helping and seeing the result. Not only the money, but the growth. Look at these people. We are all successful not because mayaman kami sa simula. We succeed because we had money. We succeed not because we had knowledge. We succeed not because we have enough network. We succeed not because we have confidence. We had confidence. We didn't have all of those. Ano lang meron kami? Pangarap at gigil na iahon ang sarili para magawa lahat ng gusto namin. And kaya kami andito. We never quit despite of luha at sipon na naghalo. Can you imagine that? It's not a bed of roses na bigla ka lang. Na everyday masaya, everyday may pumapasok na pera. It's not about that. But it's about growth from within to outside. From inside to outside. So, bago yung mga mukha namin sa kakaiyak dito, I want everyone, kami, bawat isa, starting from Ate Owen, Coach Owen, I want you to inspire your kapwa mama na nadagdagan ng apo. You have your one son na nag-asawa, nadagdagan din, may blessing. Paano mo ma-inspire yung mga ganun exactly sa'yo? Sige, ma'am, pero and then naging lola, and then the more naging stronger, the more dumadami yung wise, nagiging stronger ka. So, just quick para hindi ka tayo abutan ng 1 hour or mahigit. Yes, Coach. So, ramdam po natin lahat yan ng hirap, sa lahat po ng pagod, sa lahat ng binuhos lahat ang sarili para sa pamilya, pero it's not enough, kulang. At gutay-gutay na po ang katawan natin, spiritual natin, pag-iisip natin, halos bibigay ka na sa lahat po ng taong mag-isa na walang makausap, nagkakaroon ng depression dahil wala man mapagsabihan, walang kaibigan, walang pamilya,
dito sa Japan, halos nasa malayo, nagtiis para lang mabuhay ang pamilya sa malayo. Single mother ka man, breadwinner ka man, may lahat po nandito na. Andito na ang full package. Nandito po kami para ibahagi sa inyo kung ano yung tinatamasa namin, anong journey ang meron kami. Hindi lang po ito magbibigay sa iyo ng future na time freedom, kundi self-growth talaga. At doon pa lang panalo na. Doon pa lang masasabi mong, thank you Lord. Kasi from growth, doon mabibuild mo ang sarili mo. Mabibuild mo ang confidence mo. Lalo na ang business na to kung gaano siya ka-potential, katatag, doon mo makikita na hindi mo pagsisisihan. So, kailangan lang pong pumasok sa lahat po ng sumabago ng lifestyle, magkaroon ng quality life, magkaroon ng quality time sa families, sa sarili. Ito na po ang solusyon. Kung may pangarap ka at hindi mo kaya, na hindi mo alam kung paano, natatakot ka, nahihiya ka kasi wala kang alam, hindi ka marunong sa gadget, hindi ka marunong sa English. Lahat na. Katulad namin, katulad ko, hindi takot man ako pero pinili ko ang pangarap ko kaysa sa takot ko. Kaya kung kailangan niyo po ng para pan-sustain ng business, eto na po. Jump in lang po. Action lang po ang kailangan. Huwag po kayong matakot. Andyan ang mother coach namin. Lahat kami nagsimula sa zero, sa scratch. Pero dahil sa pangarap namin at faith kay Lord, dasal lang po. Bibigay niya ang tama para sa iyo. Yun lang po. Back to you, Coach. Thank you po, Coach Owen. So, faith and maniwala ka lang sa sarili niya. Palaging isipin, ano yung dahilan, bakit ka andito. So, thank you so much, ate. And punta muna tayo kay Ate Lai. Manigayshimasu po. Paano mo i-inspire and call to action to all mama na kagaya mo, iniwan ng anak, at nawala na lang ang mama, hindi makauwi. So, paano mo ma-inspire sila that they don't need to wait for that level na very sad moment bago magsimula? Manigayshimasu. Question pa lang, naiyak na ako. Paano ko ba sasagutin yun? Oh. Thank you so much sa aming young mother. Nandahil sa kanya talaga, nagka-business kami talaga. Nandahil sa pagturo niya, patience niya, at saka love niya. Happy Valentine's. Magpatawa naman ako, iyak. Oo. Alam kong naranasan niyo rin na pag tinatanong kayo ng anak, family sa Pilipinas, okay ka lang ba dyan? So, ang sasagot mo, kahit hindi ka okay, sasabihin mong okay ka. Oo. So, kahit wala ka, kahit nilalagnat ka, sabihin mo pa rin okay ka. Pero nami-miss mo na sila, makasama sila. So, naranasan ko talaga yan. Kasi hindi ako makauwi. So, pag umuwi ka talaga dito, gastusin pa lang pamasahe pa lang lagot na. So, ang masasabi ko sa mga andito sa Japan, mga hardworking na walang oras mismo sa sarili. So, I did that. Wala akong oras sa sarili. So, focus sa trabaho. Maliit man ang sahod. Halos 1 day lang ang day off ko before. Maliit man ang sahod. Pero kailangan natin magtrabaho para sa anak at family. So, this time, bigyan nyo na ang sarili. We have a choice na. So, na-meet natin ang digital online business na hindi natin kailangan magbinta-binta. Kahit may trabaho tayo, kaya natin mag-build ng sariling business to retire early. Anong masasabi ko pagpasok sa community?
Anak ng tinulang manok, andito ka lang pala, tiba-tiba, pinaabot mo pa ako ng 11 years sa factory, then 4 years sa caregiver. At least natanggalan ko na ang bilang full-time ko caregiver na dahil sa business na to. Yun lang masasabi ko. So, naniwala ako sa nakita ko na mga professional retired mismo sa profession nila at mga ordinary na nagtatrabaho ng tatlong trabaho, dahan-dahan tinatanggalan nila. So, wag mo nang antayin na maging ready ka. Hindi darating ang magiging ready ka. Doon siya magiging ready pag nag-take ka na ng action. Bakit? Magagambaro ka na eh. Katulad na nag-apply tayo ng trabaho, kailangan natin maging ready sa interview para matanggap tayo. Ganun siya. Pag nakapag-take ka ng sariling action sa business mo, talagang magagambaro ka, lalo na pag nakita mo gaano kalaki ang potential, sabi ni Coach Owen, gaano si Coach retired 17 months, so nakapagpatayo ng bahay. Yun na lang ang proof makikita mo So sa amin dito na dahan-dahan na bago ang buhay namin. So hindi man siya quick, pero nababago talaga ang buhay namin financially pag umuwi kami ng Pilipinas na hindi na kami umiiyak kakulangan sa pera. So, wag kang matakot. So, wag mong antay na maging ready ka. So, maraming paraan. Basta bigyan mo na ang sarili this time. Pag binigyan mo na ang sarili mo, kasi hindi naman tayo pabata to be honest, habang may job ka, mahal mo pa ang job mo. Habang bata ka pa, build ng sariling business to retire early. So, wag mong antayin. So, wag kang magtitiis. Kumbaga, nasa words ko na talaga na hindi puro kahirapan ang pagtitiis na lang ang makamit natin habang buhay. So, may choice na talaga tayo. Ang digital business, number 1 all over the world. Nagpapabago ng maraming buhay ng tao. Katulad sa aming fruit ng aming young mother na 5 years na. So, dito na siya sa business. So, ang sarap kaya ng pakiramdam na hindi ka naghahabol sa train. Hindi ka gumigising ng maaga. Kung mag-vacation ka, hindi ka na magpapaalam na ganito. Paminsan nga, bigyan ka lang ng 1 week. Ang sarap kaya, ne? Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, hindi mo iniisip na may gastusin ka doon. So, kaya take action, wag mahiya. Wag mahiyang magtanong para matulungan ka mag-build sa business. So, andito kami para makatulong sa mga kapwa natin na halos wala ng oras, sub-sub sa trabaho. Pero pagdating ng sahuran, kulang pa rin, ganyan din kami. So, yun lang po, Coach. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Coach Alayla. So, hindi ko na i-elaborate. Punta na tayo kay Coach Alona. Paano nyo po ma-inspire yung mga nanay dyan na no matter what, may mga mawala man sa buhay nyo at nila, and then you feel like napilay, and you feel like hindi mo kaya kasi parang naging choice mo na lang 3 jobs. And then you eventually ay naging full-time dito. So, paano mo sila ma-inspire despite of challenges? You have to stand for you and for your loved ones. Muted. Ayan, thank you sa inyong mga nakaka-inspired na talaga, hindi ko talaga mapigilan yung aking pagluha. Maraming salamat sa inyo. And of course, sa mga mami na nakagaya ko na nakakaranas ng mga challenges sa buhay nila, wag po tayong mawalan talaga ng tiwala sa taas kasi siya lang talaga yung masasandalan natin in times na may ma-experience tayo sa buhay natin. And alam niyo ba, 5 years ago, nakita ko ang negosyo na ito. Hindi ko inisip na hindi ako nagtanong kung ano ba itong negosyo na ito. Basta nakita ko na lang yung sarili ko na andun na ako sa loob. And hindi ko alam, wala akong idea kung ano ba yung gagawin sa negosyo na ito. Kumbaga kahit may takot ako, hindi ko hinayaan yung takot lang umirat sa akin that time. Kumbaga gusto ko talaga ng pagbabago sa buhay ko. Kaya kung may nakakanasan tayong challenges, hindi po tayo habang buhay ganyan. Kumbaga, tayo talaga yung may choice. Tayo talaga yung gagawa ng paraan kung paano tayo makakawala sa mga challenges na nakakanasan natin sa buhay natin. And wag natin palampasin yung mga opportunity na nakikita natin. Alam ko lahat tayo is nasa online,
alam ko marami tayong nakikita nito araw-araw. Kaya wag po nating balewalain kung nakaka-relate kayo, nakaka-resonate kayo sa mga story namin bawat isa. Kung sa puso nyo is parang gusto ko, wag niyo pong pigilan yan yung nararamdaman nyo na yan. Kasi yan po ang naramdaman ko nung nakita ko si Coach. Kasi nung nakita ko siya, kagaya ng sabi ni Sis Laila, nakapajama po siya nung time na yun. Kaya sabi ko rin sa sarili ko noon, sabi ko sa sarili ko, bakit ako nagtatrabaho, nagkatakuba na rin sa katatrabaho ng 3 jobs? Bakit siya nakapajama lang siya? Diba? Kaya, binigyan, kaya hindi ko pa pinalampas yung pagkakataon na yun. Talagang inalam ko po, pinag-aralan ko po. And mapapag-aralan nyo rin po yan. Kung nakikita nyo po sa inyong mga screen ng aming mga website, dyan po tayo lahat magsisimula. Kung nais nyo po magbago ang inyong buhay talaga, kung meron po kayong design na magbago yung buhay nyo, kayang-kaya nyo po yan, meron po tayong choices, which is, kailangan nyo pong mapanood ang ating free webinar. Yan po ang unang step para po malaman po natin kung ano po ang digital business, kung ano po yung ginagawa namin dito. And syempre po, hindi po kayo mag-iisa talaga. Hindi kayo mag-iisa kagaya po namin dito. Parami po kami ng parami araw-araw. Hindi po namin alam saan po nanggagaling yung mga talagang nakaka-amaze po talaga kasi napakaganda po talaga. Kaya kailangan niyo po talaga siyang panoorin and kayo po ang mismo makapanood and maintindihan niyo po kung papaano ito ginagawa. Kasi yan talaga yung webinar. Lahat po ng naging successful dito sa negosyo na ito, dyan po lahat dumaan. Wala pong shortcut, lahat po is dyan dadaan. Wala pong Kaya kung natatakot pa rin po kayo hanggang ngayon, naku, wala pong mangyayari sa atin pag puro takot tayo. Kami po lahat is takot din kami nung nagsimula kami ng negosyo na ito. Kaya lakasan lang po natin ang loob natin. And medyo nahaba mga sinasabi. Maraming po salamat sa inyong lahat. Back to you, Coach. Thank you po. Ayan, thank you po, Coach Alona. So, Coaches Hanashi, alam ko maraming makaka-relate dyan kasi maraming kapareho namin ng story po. So, sana po na-inspire kayo not only by heart, but also to the level of taking action na it's time to give a gift to yourself. Happy Hearts Day po. So, sa lahat ng naghahanap ng legit business na globally registered, of course, government, approved po. Lalo na sa Japan, legitimacy, no question, because I'm paying tax for 5 years. And hindi ko nasasabihin kung magkano, of course, bawal. Hindi kami nagsasabi niyan kung magkano. So, sa loob na lang po, malalaman nyo na yan. You will be inspired na from different walks of life ay pinagpalit po no matter what kaano kaganda yung trabaho, na malaki yung income, na tinitrade yung time. So, it's time to work in a smart way. This digital business, it's not a, ano yung sikat lang ngayon, ang tawag niyan? Uso? Hindi lang siya uso, but it's a new normal po. New normal. Hindi lang siya yung trend lang po. So, you have to study first for free sa libreng webinar, and then you will see everything. And then from there, you will decide if you want to go to the next level, which is magbayad ng 2 lapad na higit na refundable within 30 days po. So, walang mawawala sa'yo talaga kung ayaw mo. So, andito lang po kami. May website po ang bawat isa. And then, of course, kung follower kita, so contact anytime or kahit saan po ready to click po yung aming mga website dyan and aralin mo by yourself. And of course, connect ka po kasi may mga questions for sure, hindi namin masasagot if you don't ask. So we are here anytime, connect po anytime. And bago kami mag-bye-bye kasi may meeting pa kami 15 minutes from now. So, magpasalamat muna tayo sa mga nanonood. Thank you so much. And we will say hi lang sa mga nag-comment dito. Thank you so much. We have Kuya Ricky, Bro Ricky, maraming salamat po. Naging 3, naging 4 na Salamat po. And Sis Janeline, thank you po. Maraming salamat. Sorry di ko nababasahin yung mga nakasulat. Ate Mase, maraming salamat po. And congratulations sa iyong milestone.
Congratulations, sis. So, mamaya po. And si Vanessa, ngayong gabi sa inyo, sis. Yes, from USA, salamat po. And we have Ate May. Salamat po. Pawa, Tites. Pawa po. Andiyan na naman si Sheila. Palagi, maraming salamat po. Si Sheila ba? Thank you so much po. Andiyan si Ate Palagumi. Nabindot ko pa. And si Bro Christian. Maraming salamat po. Ate Myla. Kumbawa po. Gambati po ni. Dundas na forever. Ate Rita. Kumbawa po. Salamat ni. Umiikot si Ate Rita. Salamat po sa support. Happy Valentine's Day. Si Cons, salamat po. And si Bro Jake, salamat po. Salamat bro. And Ate Mas so inspiring stories coaches. Salamat po. Ayan, basahin natin to ha. Magtitiis na lang naman tayo dito sa Nihon. Piliin na natin ang path na makakapagbigay sa atin, nabubulol na ako, ng quality life dahil yun naman ang purpose natin. Bakit tayo lumayo sa ating bansa? Ano ba naman? Ano ba yan? Bakit pati ako naiiyak? Damayan na. Damayan na to. Indeed, this business ang kasagutan sa pagtitiis natin dito sa abroad. Basta, trabahuin. At embrace ang pagtulong sa ibang naghahanap din ng pagbabago sa buhay. Exactly po. Maraming salamat po. Nakakaiyak naman since I'm watching all throughout your videos. Mga heart relate much. You guys are so strong. So proud of you, coaches. Thank you for inspiring mga sis. Maraming nanay ang makaka-relate. Yes po, maraming salamat din. And wow, teach you pa mo. Dahil yan sa aming that holds us together and making the essence of the word Kizuna. Yes, you guys. Ang nagbibigay din, nagmaterialize sa word na ito. Wow, baha na ng tears. Thank you po. Ate May, salamat po. Ate kapatid, hindi siya nagyaw-yaw, nagdadrive ito for sure. Umiiyak. Ingat po. Salamat po. Ate Cynthia, salamat po. Happy Happy Valentine's Valentine's Day. Hanggang sa muli po natin. Actually, anim tayo dito, ne? Sana. Ne? Anim sana tayo, ne? So, sa sunod for sure, anim na kami dito. Hanggang sa muli po next month. But of course, everyday may mga live kami, abangan nyo po. So, maraming salamat. Coaches, thank you. Thank you so much for making time. So, hanggang sa po sa Thank precious you time so mo rin much. po. Thank you so much. Valentine po. Happy Valentine's. Happy I Valentine's. love you all. God bless us all.